Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, sulit rice available na sa Kadiwa Store simula sa susunod na linggo. Maximum suggested retail price sa mga imported na bigas ipatutupad ng Agriculture Department. Mga malalaking proyekto ng Marcos Administration ngayong taon, kabilang sa tatalakayin sa cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Philippine Coast Guard mahigpit na minomonitor ang namataang monster ship ng China sa karagatang sakop ng Zambales. PCG agad na nagpadala ng mga tauhan. Rental cap ipinatupad ng National Human Settlements Board. Upa sa bahay na may 10,000 pesos pababa binawasan. Health Department pinabulaanan ang umano'y human metapneumovirus outbreak sa China. Ubot sipon, normal lang ngayong malamigang panahon. At seguridad para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, kasado na. Mga pulis at MMDA nakakalat na sa Quirino Grandstand para una sa ating mga balita. Simula sa susunod na linggo, available na ang sulit rice sa mga Kadiwa Store kung saan makabibili po ng 36 pesos na kada kilo ng bigas. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clazel. Princess Alan, makabibili na ng tig 36 pesos na bigas o sulit rice sa mas maraming Kadiwa Store ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nagsimula ang pagbibenta ng sulit rice sa 2 piling tindahan sa Metro Manila nakaraang linggo. Pero hindi ito inanunsyo ng DA dahil trial pa lamang. Positibo anya ang pagtanggap ng publiko kaya palalawakin ng ahensya. Ang sulit rice ay imported na bigas, durog pero maputi. 36 pesos kada kilo, higit na mas mura kumpara sa 40 pesos na rice for all. Sabi ni Tio Laurel, layo nitong mabigyan ng mas abot kayang bigas ang mga consumer. Hinahanap ng tao kasi it's being sold as 36 pesos. This week we will finalize and roll out kasi kailangan namin, since medyo successful yung at medyo nagustuhan ng tao sa selected areas na yun, we have to plan now how to roll it out and ensure that we have enough stocks to... Upang mapababa ang presyo ng bigas at mapigilan ang mga nananamantala, magtatalaga ang Agriculture Department ng maximum suggested retail price sa imported rice. Dapat wala ng 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado. 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Makikipagpulong ang DA sa mga rice stakeholder, Department of Trade and Industry, DILG, Investigation at Internal Revenue Bureau at PNP. Clearly, ito sa Price Act or yata yung sa profiteering angle, no? So, kung ano yung consequences kung malabel ka ng profiteering, we will use that. Alan Princess, target ilabas ang MSRP bago matapos ang buwan ng Enero. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Bukod sa murang bigas para sa mga Pilipino, patuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga magsasaka para lumago ang kanilang kabuhayan. May Balitang Pambansa si Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Tabuk. Umabot na sa migit 15,000, 700 sako ng Bagong Bayaning Magsasaka o BBM Rice ang nibenta na ng National Irrigation Administration o NIA Kalinga. Bahagi pa rin ito ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng dekalidad at abot kayang bigas ang mga Pilipino. From September to December 6, 2024, nakabenta na po tayo ng
15,705 bags at 10 kilos per bag. Batay sa datos ng Provincial Office, nasa 3,800 bags ang nibenta sa NIA Regional Office, 750 bags sa Ifugao, 250 sa Mountain Province at 10,905 sa Kalinga. Ang mga ibinebentang murang bigas sa mga kadiwa ay bahagi ng BBM program na galing sa Farming Support Services Program ng NIA. Sa ilalim ng naturang programa, makabibili ang mga senior citizen, solo parent, 4-piece at mga PWD ng hanggang 10 kilo ng bigas na nagkakahalaga naman ng 29 pesos per kilo. Samantala, ipinagmalaki ng NIA na umabot na sa 246 hectares ang natamnan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Kalinga at ilang bahagi ng Quezon at Manlig Isabela. Libre ring makatanggap ang mga magsasaka kasama sa programa ng binhi, abono at pestisidyo para makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, Aquino Perez para sa Balitang Pambansa. Siksik ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Puno ito ng mga pribadong pagpupulong na tatalakay sa monetary policies. Mahalaga ang mga pulisiyang may kinalaman sa pananalapi dahil nakaapekto ito sa inflation at economic stability. Magsasagawa rin ng meeting ukol sa public-private partnership na tulay sa epektibong pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpaplano, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga infrastruktura ng Build Better More projects ni Pangulong Marcos. Samantala, bukas, inaasahan ang pagsasagawa ng unang full cabinet meeting para sa taong 2025. Inaasahan ang presensya ng lahat ng gabinete upang talakayin ang iba't ibang isyu at mga programa ng gobyerno na magpapaunlad sa ekonomiya at magpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kasado na ang unang cabinet meeting na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga miyembro ng kanyang gabinete bukas, January 7. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, tatalakayin sa cabinet meeting ang mga malalaking proyekto na pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Nitong mga nakalipas na araw, nag-compare notes sina Pangulong Marcos at Executive Secretary Lucas Bersamin para sa magiging agenda ng cabinet meeting. Bukod dito, dadalo rin ang Pangulo sa ilang pribadong pagpupulong para sa unang araw ng trabaho sa taong ito. Karaniwan ng nagpapatawag ng cabinet meeting ang Pangulo isang araw sa isang linggo. Isasagawa na ang screening checkpoint bago ang immigration process sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Office for Transportation Security. Ayon sa OTS, ito ay para masiguro ang proseso ng pag-check ng mga kagamitan ng mga pasahero bago sila mapahintulutang pumasok ng Bureau of Immigration. Anila mas magkakaroon rin ng kalayaan na ang mga pasahero na ipasuri ang kanilang kagamitan bago pa ito makumpiska. Dagdag pa nila, suportado rin ng NAIA Infracorp o NNIC ang naturang plano. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung kailan ang implementasyon ng naturang pagbaligtad ng proseso ng paglilipat ng mga gamit sa mga X-ray machines. Samantala, binigyang diin ni BI spokesperson Dana Sandoval ang mangyayaring deployment. Anila, kanilang susuportahan ang anumang aksyon ng airport authorities hinggil sa pagpapadali ng daloy ng mga pasahero. Ilang pasahero sa mga bus terminal sa Cubao nagrereklamo na. Ang karamihan kasi ng mga biyahe galing at papuntang Bicol delayed pa rin. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng PTV. Princess, dagsa pa rin ang mga pasahero dito sa isang bus terminal sa EDSA sa Cubao. Kahit pa balik trabaho at balik eskwela na ang ating mga kababayan. Delayed pa rin ang maraming biyahe ng bus galing at papuntang Bicol. Ang dating 10 to 12 hours na biyahe, inabot na ng 17 to 20 hours. Kaya ang mga pasahero, umaangal na lalo na ang mga naghihintay sa mga terminal. Ang ilan pa sa kanila ay may mga dalang bata at meron pang buntis. Habang ang pasahero naman na sakay ng bus ay nanakit na ang katawan dahil sa matagal na biyahe. Ayon sa mga driver ng bus na galing Bicol, sira-sirang kalsada
at inaayos na daan ang dahilan ng matinding traffic sa Southern Luzon, partikular na sa Bicol at Quezon Province. Ang masaklap pa, fully booked na ang terminal na ito hanggang January 10. Ibig sabihin, nagbabakasakali na lang na makakuha ng ticket ang mga nakapila sa ticketing booth. Karamihan sa mga umuwi galing Bicol Region ay doon na nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Habang Princess sa PITX naman, ngayong umaga kaunting bilang na lang rin ang mga biyahero na ang pumapasok sa terminal. Ang marami ay mga pasaherong bumababa ng bus mula sa mga probinsya. At ngayon ang huling araw ng inaasang dagsa ng mga pasahero sa PITX, lalo na ng mga pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga pasahero ngayon ay sumagad hanggang sa pinakahuling araw ng holiday season sa kanilang mga probinsya. Simula December 20 hanggang kahapon, umabot sa 3,027,966 ang mga pasahero sa PITX. As of 9 a.m. today, umakyat sa 50,443 ang mga pasahero sa PITX. Princess, nandito ako ngayon sa isang terminal dito sa EDSA Cubao. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, dagsa pa rin ang bilang ng mga pasahero dito. Nagtitiis sila sa init ng panahon dahil sa matagal na delayed ng mga bus. At yan muna ang update mula dito sa Cubao. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard PCG ang The Monster Ship ng China Coast Guard na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ikalawang araw ng pagpapatrolya kahapon ng pinadalang barko ng PCG na BRP Cabra, ilang beses itong niradyohan ang The Monster Ship ng China upang ipaalam ang iligal nitong presensya at panatili sa EEZ ng bansa. Itinalaga na rin ang Islander plane ng PCG para i-monitor ang anumang posibleng gawin na hakbang ng barko ng China Coast Guard tulad ng pambabangga para kaagad makapagresponde ang ating panig. Sabi ng PCG, nasa 65 hanggang 70 nautical miles mula sa Zambales ang pinakahuling lokasyon ng The Monster Ship ng CCG. Ngunit hindi sila magpapatinag dito kasabay ng pagitiyak sa kaligtasan ng mga mayangisdang Pilipino na nasa lugar. We will assert our presence at the same time yung pong ating sovereign rights ay palagi po nating i-implement at pananatiliin. At ito pong kanilang illegal presence will definitely be deterred by our deployments po ng PCG. Malaking tulong sa AFP Modernization Program ang pinaigting na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at India. May balita ang pambansa si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Maaari nang muling makapag-aral ang mga kadeteng Pilipino sa Indian Defense Academy. Ito ang inulat ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Itinuturing kasing isa sa malakas na tanggulang pambansa ang indigenous defense industry ng India. 50 taon nang walang nag-aaral na kadete ng Pilipinas dito sa Indian Defense Academy. Ito pong nakalipas na mula noong 2023, bumalik na din po pati sa defense education. Tayo mga kadete ng Army na nandito. Bukod pa rito, isa rin ang bansang India sa target ng Pilipinas na pagkuhanan ng kasangkapang militar para sa Armed Forces Modernization Program. Naging isa sa mga lugar kung saan tayo maaari na makakuha ng mga gamit para po sa ating Armed Forces Modernization. Among many options, sumama na po ang India dyan sa option na yan sapagkat ang ng indigenous defense industry ay malakas. Matatanda ang Setyembre ng nakaraang taon, muling pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Indian Armed Forces ang defense cooperation ng Pilipinas at India. Layunin ng kooperasyon na isulong ang maritime security at freedom of navigation. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Binigyan na ng green light ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan at pulisya para mag-inspeksyon ng mga commercial building. Ito'y alinsunod sa layo ng gobyerno na total ban para sa lahat ng pogo sa bansa. Dahil dito, pinahihintulutan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang lahat ng LGUs, katuwang ang mga pulis na suriin ng mga negosyo na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Ayon kay Secretary Rimulya,
ang mga kinauukulan ay responsable sa pagsusuri ng lahat ng building permits tulad ng occupancy, electric, fire safety permit at iba pa. Gayun din ang pag-alam kung ang owners ba nito ay sumusunod sa tamang pagbabayad ng real property taxes. Wala ring sino man ang may takas o kawala sa kanilang isasagawang operasyon sa ilalim ng Executive Order 74. Samantala, magpapatupad ang kagawaran ng Zero Tolerance Policy para sa lahat ng opisyal ng lokal na pamahalaan bilang kampanya kontra Pogo. Mula pa rin sa Philippine News Agency, binawasan ng National Human Settlements Board ang 2.3% mula sa dating 4% ang taas sa renta ng mga bahay na may buwan ng upa na 10,000 pesos pababa. Epektibo ang rental cap simula January 1 hanggang December 31, 2025. Base yan sa NHSB Resolution Number 2024-001. Tungkulin ng NHSB na magpatupad ng mga polisiya o programa hinggil sa mga pabahay batay sa rekomendasyon ng NEDA. Sakop sa mga paupahang ito ang apartments, mga bahay, boarding house, dormitories, rooms at bed space. Exempted sa polisiyang ito ang mga paupahan na 10,000 pesos pataas ang renta. Kapag napatunayang guilty, pagmumultahin ang mga nagpapaupa ng 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos at kulong na hindi lalagpas sa isang buwan. Fake news. Yan ang nilinaw ng Department of Health o DOH kaugnay ng mga kumakalat na balita online na may outbreak umano ng human metapneumovirus sa China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na normal lang na tumaas ang mga nagkakaroon ng ubo, sipon at trangkaso ngayong malamigang panahon. Payo pa ng DOH sa publiko, ugaliing maghugas ng kamay at magsuot ng face mask. So ang ating ulat na yan, actually, nung nakita natin sa totoong impormasyon ng China CDC, hindi naman yan isang outbreak, hindi yan isang delikado, hindi yan isang emergency. Opo. Fake news po yung kumakalat na sinasabi na mayroong problema. Sumunod sa mga alituntunin, yan ang apila ng National Capital Region Police Office NCRPO sa mga deboto na lalahok sa traslasyon sa Huwebes, January 9. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NCRPO Chief Anthony Aberin na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga deboto. Sa katunayan, mahigit 12,000 pulis ang itatalaga nila habang 2,000 naman ang augmentation mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paliwanag ng NCRPO, handang-handa sila ngayon dahil mas maraming deboto ang inaasahan nilang makikiisa sa pahalik sa Quirino Grandstand pati na rin sa mismong prosesyon papuntang Quiapo Church sa Maynila. Samantala, nakikiusap din ang Quiapo Church sa mga deboto na gawing banal at ligtas ang kapistahan ng itim na Nazareno. Handa na ang lahat para sa pahalik ni Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand na magsisimula bukas. Nakalatag na rin ang mga tents para sa pila sa pahalik. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Princess, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang PNP, MMDA at PCG para sa pagsisimula ng pahalik bukas dito sa Quirino Grandstand na isa sa mga pangunahing aktibidad sa Nazareno 2025. Kasalukuyan ng inaayos ang stage na pagdarausan ng pahalik bukas hanggang sa Huwebes. Nakapwesto na ang altar na pagtatayuan ng Poong Jesus Nazareno kapag nilipat ito mula sa simbahan. Patuloy ang paglilinis sa Metro Manila Development Authority at Department of Public Services ng Maynila para panatilihin ang kalinisan dito sa grandstand. Nagkaroon din ng flashing o paglilinis sa grandstand kahapon para sa malinis na pagdarausan ng pahalik. Magtutuloy-tuloy ang pahalik umaraw man o umulan, kaya nag-set up na rin ang mga tents para sa pila ng pahalik. Magkakaroon naman ng hiwalay na linya ang mga nasa vulnerable sectors, kagaya ng senior citizen at person with disability.
City. Idineklara ng pamahalaan ay special non-working holiday ang Maynila sa araw na paggunita ng pista ng Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon, umabot sa 6 na milyon ang dumalo sa traslasyon at inaasahan na hindi lalayo dito ang magiging bilang ng mga dadalo sa Nazareno 2025 sa Huwebes. Para doon sa mga kababayan natin na dadalo dito sa ating taunang activities yung Nazareno 2025, kung saan in-expect talaga natin na marami tayong mga kababayan, hindi lang sa lungsod ng Maynila, yung mga karating nating syudad at mga karating nating probinsya ang pupunta rito sa lungsod ng Maynila. Marami po tayong mga advisory na ipopost dito para po maging gabay ng ating mga kababayan, yung mga kalsadang isasara, mga alternatibo, ano po yung mga dapat at hindi dapat po nilang dalhin. Princess, pinapakiusapan naman ng mga otoridad ang mga dadalo sa pista ng Jesus Nazareno na panatiliin ang kapayapaan sa lahat ng aktibidad. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Happy Monday! Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa pagsisimula ng linggo. Ihahatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ma'am Lori? Good morning din sa inyo, sir, at sa ating mga kababayan. Kasalukuyan po, may mga pag-ulan pa rin na nararanasan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon dahil sa epekto ng amihan at maging ng shear line. So, magiging maulan pa rin ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro, sa Marinduque dahil nga po sa shear line. Rest of the country, dito nga po pala sa Eastern Visayas, Davao at Caraga ay may mga pag-ulan din po tayong nakikita at inaasahang pwedeng maranasan dahil po sa Intertropical Convergence Zone, kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Rest of the country, generally fair weather, liban sa mga localized thunderstorms. Datas mula sa Pag-asa, ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat, Lori De La Cruz ng Pag-asa. Magsisimula naman ang Commission on Elections sa pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Tinatayang nasa 73 milyon ang iimprenta ng COMELEC sa National Printing Office at target nila itong tapusin sa loob lang ng 77 days. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may ilang mga pagbabago sa itsura ng balota ngayon. Mas makapal na ang font na gagamitin sa mga pangalan ng mga kandidato. May mga inayos din sa kulay at height sa lahat ng may mga security marks ang bawat balota para masigurong hindi ito magagaya. Sabi naman ng COMELEC, uunahin nilang iimprenta ang mga balota para sa overseas at local absentee voting. Sa ngayon, ang pinalnalistahan ng COMELEC ay ang 66 na senatorial candidates at 155 na party list groups. Mga PDL sa Oriental Mindoro tumanggap ng tulong mula sa PhilHealth at Dole Mimaropa. Si Joshua Sugay ng PAA Romblon para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang ibinibigay na tulong ng pamahalaan sa mga persons deprived of liberty na kasalukuyang naninirahan sa mga piitan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Oriental Mindoro. Sa Rojas District Jail, aabot sa 80 na PDL ang tumanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga benepisyaryo ay miyembro ng Samahan ng Manggagawa sa Kanlungan ng Rojas o SMKR, kung saan pinagkalooban ng mga ito ng karagdagang materyales at gamit para sa kanilang negosyo na handicraft production. Aabot sa 323,950 pesos ang halaga ng ipinagkaloob na tulong ng DOLE sa mga PDL. Ang nasabing tulong ay gagamitin sa paggawa ng lampshade, coin bank, wallet at keychain na yari sa coconut shell. Binigyan din naman ni DOLE Mimaropa Assistant Regional Director Nicanor V. Bon na ang ahensya ng DOLE at BJMP ay patuloy na gumagawa ng paraan upang iparamdam sa mga ito na kahit sila ay nasa loob ng piitan, sila ay isa sa mga binibigyang pansin at inaalalayan ng pamahalaan. Sa bayan ng Nauhan, ang PhilHealth ay nagsagawa naman ng mobile caravan sa Nauhan District Jail para mairehistro sa state insurance ang mga PDL na kasalukuyan nakapiit dito. May aabot sa 120 na PDLs ang matagumpay na nairehistro sa PhilHealth para makapag-avail ng iba't ibang serbisyong medikal. Layunin nito na matulungan ang mga PDL at kanilang pamilya
sa pag-avail ng murang serbisyong medikal sa bansa. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay, para sa Balitang Pambansa. Mga natatanging kababaihan sa Negros Oriental binigyang parangal sa idinaos na Garbo Awards. Si Roy Lomota ng PIA Negros Oriental sa Balitang Pambansa. Pinarangalan ng Negros Oriental Commission on Women ang mga natatanging kababaihan sa probinsya na nagbigay inspirasyon sa kanilang komunidad. Kinilala ng PCW ang mga kontribusyon nila Melinda Mamak mula sa bayan ng Valencia at Erlinda Garlet mula sa bayan ng Ayungon sa pagpapakita ng husay ng kababaihan sa idinaos na Garbo Award sa Dumaguete City. Ginantimpalaan din ng PCW ang Unified Women's Organization ng Canlaon City at ang Bodegas de Tambo SLPA ng bayan ng Ayungon dahil sa mga programa nito na nagbibigay kabuhayan sa mga kababaihan. Nakamit nila Mamak at Garlet ang gantimpala bilang babayeng garbo sa Katilingban, habang kinilala naman bilang grupong garbo sa Katilingban ang UWO ng Canlaon City at ang DBTSLPA ng Ayungon. Ang Garbo Awards ay nagsisilbing pinakamataas na pagkilala sa mga kababaihan at grupo ng kababaihan sa Negros Oriental. Ako nagpasalamat gud ko sa kagamhanan probinsyal nga naghimo sila usa ka komisyon nga naghatag og pasidungog sa mga babae nga adunay kahibalo kung unsaon pagbarog sa ilang katungod ug kamaong mohatag og silbing inspirasyon sa ubang mga kababaihan. Nagsilbing Pangulo ng Valencia Paunay Farmers Association si Mamak at dito niya natuklasan ang kanyang abilidad sa pamumuno. Nag-uwi ng tropeo at cash prizes ang mga nagwagi sa Garbo Awards na magagamit nila sa mga proyektong magpapaunlad sa estado ng kababaihan sa kanilang lugar. Mula sa Philippine Information Agency Negros Oriental, Roy Lomotan, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.